Itinanggi ng International Criminal Court na pinuntiryan nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil galing siya sa maliit na bansa. Nanindigan din sila na may jurisdiksyon ang ICC sa kaso ng dating Pangulo. Mula sa The Netherlands, live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, ano ang update? Pwede raw iakyat sa mga hukom ng International Criminal Court yung pagkwestiyon sa legalidad ng pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito nga sa The Hague, Netherlands. Kasabay niyan, abay naniniwala at naninindigan pa rin din ang mga kaalyado ng dating Pangulo na wala na talaga sa jurisdiksyon ng ICC ang kaso nito. Katapusan na raw ng International Criminal Court kung ipipilit itong litisin ng kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang tingin ni dating presidential spokesperson Harry Roque. So, importante na wag sila magpilit na ilitis ang kasong ito just for the sake of doing it dahil wala na silang trabaho dito sa ICC. Dahil pag ginawa nila yun, lalo maging dahilan para ang iba't ibang mga bansa ay talagang itakwil na itong ICC. Git ng international lawyer, wala nang jurisdiction ng ICC kay Duterte dahil umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 2019. Kaya kumpiyansa raw siyang madidismiss ang kaso ng dating Pangulo pag nagkataon. Kapag ang preliminary investigation sinimulan ng 1 year after deposit of instrument of withdrawal, pwede magtuloy. Pero if it is beyond 1 year, hindi na dapat magtuloy. No? So kung sila ay 2 taon nang nakalipas bago sila nagsimula ng preliminary investigation, pag sila ay nagpumilit, talagang gagawin lang nila yun dahil wala na silang ibang ginagawa sa korte. Ang kaisa-isahang kasong nakabinbing ngayon sa ICC ay ang kaso ni Presidente Duterte. Pero ang tagapagsalita ng ICC, nanindigang mayroon silang jurisdiksyon. Sa panayam ng The Big Story kay Dr. Fadi El Abdallah, sinabi niyang hindi apektado ang issue ng jurisdiksyon sa pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute. For the ICC, the jurisprudence has been always clear that the ICC had jurisdiction over the crimes that were allegedly committed during the period when a state was a state party. So for the Philippines, during the period from 2011 to 2019. Hindi rin daw mahalaga ang numero kung ilan ang napatay sa war on drugs. Mas binibigyang pansin daw kasi nila ang epekto nito. The number of 43 is a kind of a sample of the types of impact of these attacks and the incidents that may have been committed during it. And it would be for the prosecutor, of course, to bring the evidence on the nature of the attacks and on the gravity of the incidents. Pero hindi masagot ni Abdallah ang legalidad ng pagsuko kay Duterte sa ICC. The ICC has opened investigations in various regions of the world. The issue is that sometimes the arrest warrants are pending, but that's not up to the ICC. The implementation of the arrest warrants of the ICC requires the cooperation of states that are parties, and states that are not parties can cooperate on a voluntary basis. And this is important to make sure that justice prevails. Sa huli, itinanggi ng ICC spokesperson ang alegasyon na napagdiskitahan lamang si Duterte dahil galing siya sa maliit na bansa. Cheryl, maidagdag lang din natin, sabi pa ni dating presidential spokesperson Harry Roque na medyo alanganin siya sa posibilidad na mabigyan ng interim release ang dating Pangulo mula dito nga sa pagkaka-detain sa The Hague, Netherlands dahil ang sinasabi niya, wala pa raw napapawalan ang International Criminal Court sa mga akusado pagdating sa crimes against humanity. Ang mga napapawalan lang daw ay yung mga may offenses relating to the administration of justices. Kaya ito ang medyo alanganin siya nung ating tinanong kung may pag-asa kaya mabigyan ng interim release. Pero isusubukan pa rin daw nila yan at wala naman daw imposible, lalo't first time din kasi na meron daw nililitis na nasa 80 years old na dito nga sa ICC. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.